bukol. So mga tumor or mga benign na bukol sa daanan ng ihi, pwede mag-cause ng blood ho sa urine yun. So ulitin natin, Doc, ano ang tatlong karaniwan The na most pinanggagalingan? common po is infection, Dugo sa ihi yan. stone or bato, saka bukol po. So yun yung basically pag nagsabi sa amin na may dugo sa ihi, yun kagad ang iisipin namin. Ngayon, ang next na tanong kasi is the location. Kasi infection, bato, or bukol, anywhere along the urinary tract, pwede rin yun. So, aside from determining kung saan ang galing, gusto natin malaman saan parte siya. Kasi iba-iba rin po ang approach or treatment na ibibigay natin sa pasyente. Depende dun sa mga aspeto na yun pag nasagot na natin. Pero pwede rin ba na galing doon sa genitals niya ang dahilan ng dugo sa ihi at hindi doon sa pinanggalingan na ihi? What do you mean by sa genital area rin. Actually, yung genital kasi ng lalaki at ng babae, yun yung terminal part ng daanan ng ihi, yung urethra. So, pwede pa rin doon. Hanggang sa tip of the penis in males at sa dulo ng doon sa may puwerta ng babae, yun ang last part ng ano. Kaya lang ho, may ibang complicating factors sa babae. Kasi sa babae, yung puwerta nandun. Although, kadalasan babanggitin yan may dugo ako sa ihi, tapos sasabihin kagad, ay may mens kasi ako. Kung magkaroon man ng, actually, hindi dapat magkaroon ng damay yun. Ang daanan ng ihi kasi at daanan ng mens sa babae ay magkaiba. Kung mahaluan ng dugo ng mens yung ihi, contamination na yun. Ibig sabihin nun, may pumatak na dugo, galing sa labasan ng puwerta, or for example, may nagtigas na dugo dun sa labasan ng ihi. So basically, it's a contamination. Unlike in males, medyo kung minsan nagkakaroon ng gray zone kasi ang daanan ng ihi ng lalaki at reproductive system ng lalaki, yung daanan ng similya, meron siyang common na dinadaanan ng pareho. So pwede siya magkaroon ng, kumbaga, nagdugo kung minsan yung sa reproductive system, pag ihi, sumasama siya. So doon, medyo mas maguguluhan tayo kasi isa lang ang nilalabasan ng ihi. Unlike sa babae, hindi nga dapat madamay ng mens ang ihi. Pero Doc, may nararamdaman ba ang isang nagkakaroon ng dugo sa kanya ihi? It depends on the cause. Kasi, kunwari ho, yung tinatawag natin ng mga bukol, no? Ang common manifestation niyan is what we call painless hematuria. Ano ibig sabihin nun? Ang hematuria kasi ibig sabihin nun umiihi ng dugo. So, urea, blood in the urine. Tapos painless, wala siyang nararamdaman. Ibig sabihin nun, kunwari hindi niya tinitingnan yung ihi niya, maaaring hindi niya napapansin, umiihi na pa siya ng dugo. So, wala siyang nararamdaman at all. Pagka naman bato, meron niya accompanying pain. Most of the time. Depende sa location kung nasan yung bato. Pwedeng sa likod or kuminsan papuntang paharap. Papunta pa kuminsan sa may labi ng puwerta or sa itlog sa lalaki. Pagka-infection naman, aside from the symptoms na yung parang balisaw-saw, parang pakiramdam mo gusto umihi, tapos wala namang lumalabas. Kuminsan, masakit dito sa may puson. Yung iba ho, pagka ang infection sa UTI, mataas pa, nasa kidney pa, sa tagiliran ng pain. May kasabay din na paglalagnat, tapos may dugo rin sa ihi. So, depende sa signs and symptoms na kasama, malalaman namin kung more or less, ano bang pinanggagalingan nito? Bato ba ito? Bukol ba ito? Or infection? Pero sa isang laboratory test, malalaman ba kaagad na mayroong infection yung kanya ihi? Yes, so yun ang isa sa pinaka-basic test na pinapagawa. Actually, kahit saan kayo pumunta laboratory, it's readily available, hindi siya ganun kamahal, yung urinalysis. Pero malalaman ba kung saan nagkagaling yung infection? Yung pinanggalingan, based on the urinalysis, medyo vague yun. Ang malalaman natin sa urinalysis, kung madumi yung ihi. So, may makikita tayong signs of infection. Pero ang gusto namin ma-emphasize, hindi porket nakakita ng nana sa ihi, automatic UTI na kagad. Kasi, kasi yung iba yung pag sinabing, ay may nana sa ihi or pus cell, o ang next na kasunod niya, antibiotic kaagad. Kasi dapat natin i-check, bakit nagkaroon ng pus cell? Kasi ang pus cell, inflammatory cell yan. Ibig sabihin, pwede ka magkaroon ng pus cell sa kahit anong problem sa daanan ng ihi. Reaction ng katawan yan Kumbaga parang sa respiratory tract infection, meron kang sipon. Ito ang reaction ng daanan ng ihi. So ang tinitingnan namin na susunod is may bacteria ba? So yun ang titingnan natin. Tapos is the urine properly collected? So ang urine hindi parang dekahon na pag tiningnan mo may pus cell, antibiotika. Yan kasi kadalasan na nakikita namin. Pagpunta sa amin, automatic, ay nako,
sasabihin sa amin, Dok, ginamot na po ako ng antibiotic, kaya kayo nirefer sa inyo, hindi kasi nawawala. Eh, pag tingin mo pala, hindi naman pala UTI, walang infection. So, pag work up mo, yun pala may bato. So, yung pus cell will tell us a lot of things. Actually, the urinalysis will tell us a lot of things, pero dapat lahat ng aspeto ng urinalysis ini-interpret ng mabuti. So, ngayon makikita natin doon kung infection ba o hindi. Tapos kung meron pa bang ibang problema. At kung meron tayong ibang tanong, doon doon papasok yung ultrasound. Actually, yun ang dalawang favorite na test namin eh. The urinalysis and the ultrasound. Kasi yung combination ng dalawa, napakalaking tulong sa amin para malaman kung ano yung problema. At kapag ganito na may nararanasan na sila na pagdurugo sa kanila ihi o kaya may pus cells, nakikita rin ba yung pus cells, no? Actually, macroscopically or sa naked eye, hindi. Okay. Pati rin ho ang dugo. Not all. Hindi rin ba We have two types of hematuria or blood in the urine. We have microscopic and macroscopic. Yung macroscopic, hindi nyo na kailangan pa urinalysis yun. Nakikita Kasi mo na. kitang-kita mo talaga mapula. Hindi siya kailangan maging pulang-pula. Kung minsan, parang yung iba nga akala nila, hindi nila pinapansin, parang tsaa. Pero yung pala, blood na yun. So, yung tsaa yung parang dark colored urine may be two things. It may be concentrated ang ihi, na kulang ka lang talaga sa tubig, kaya parang tingkad ng kulay, or may bahid ng konting dugo. So, the urinalysis will be able to differentiate one from the other. At anong dapat mong gawin? Kung kunyari ganyan nga, na may obserbasyon kasi yung ihi kahit wala ka pang nararamdaman. The best, ang pinakamadali is the urinalysis para malaman natin ano ba yung nakikita mong problemang yun. Yung iba kasi para sa kanila abnormal, Dok, umiihi ako ng dugo. Pag check pala, hindi blood. Ano pala siya, yung concentrated urine lang. So, hindi, pagkita kulang mo, sa tubig. pagkita mo ng specific gravity, medyo mataas. So, talagang concentrated. So, you just advise the patient, kulang ka lang sa tubig. Pag interview mo, Dok, hindi nga ako mahilig uminom eh. Parang pilit na pilit pa sa akin. Yun. So, basically, doon pa lang mag-guide mo na yung pasyente. Kasi yung iba automatic, ang sandalan nila, antibiotic eh. Hindi nila alam yung antibiotic when not properly taken, ang side effect nga ng mga gamot namin na magaganda para sa daanan ng ihi, hindi maganda para sa kidney. So, ironic nga eh. Yung magagandang gamot for our urinary tract infections, ang side effect niya, kidney problems. Pagka yung iba kasi ginagawang vitamins, kasi iba, nakakalungkot, pero kasi parang over the counter na nga siya eh. So, automatic, pagkakita, ay naku, may dugo yung ihi ko. Inom ng Takbo antibiotic kagad. Bili kagad ng antibiotic. So, nagsa-self-medicate in other yes, words. so, siguro, instead na magbili kayo ng gamot, magpa-urinalysis kayo. Tapos magpatingin kayo, for all you know, baka mami hindi nyo kailangan ng gamot.